Hello, good morning, good evening, good night from whichever part of the world ang nanonood. So, ngayon, viral ang, I think, probably by now, everybody knows already, ang tungkol sa upload sa social media ng OFW na umuwi sa Pilipinas for vacation purposes at Clark Airport ang port of or airport of entry niya, no? And sa viral video niya, hindi ko na, kahit hindi ko na ipakita, alam kong everybody knows about it, na question ng costume yung dalawang cellphone na dala niya. One of them is iPhone 11. At sinasabi na hindi dineclare, sabi ng custom, this is cost, shortcut na lang natin yung mga main points sa 100,000 pesos at dapat nakadeclare at hindi daw dineclare ng OFW. Ang sabi naman ng OFW is sa declaration niya, hindi pa daw niya na ibibigay yung kanyang declaration form, is sinabihan na siya na about yung kanyang dalawang cellphone na dala na hindi niya i-declare. So, para sa OFW, paano mo alam na hindi ko dineclare? Kabibigay ko pa lang yung form, you're already telling me na hindi ko dineclare. Anyway, to cut the story short, so you know already na ito naging viral na pati si OWA Administrator Arnel Ignacio nagpunta ng Clark. At ang haba ng explanation. Sa aking panonood, I mean, correct me if I'm wrong, naghuhugas kamay ang costume sa Clark at sinabi na hindi naman daw planong i-confiscate, nagtatanong lang naman daw sila, may form daw na dapat i-fill up, sa eroplano pa lang daw dapat nag-fill up na ng declaration form, etc., etc., etc. So, worst airports that I have been to, probably I've been already to like, sandali ha, 1, 2, 3, 4, so siguro mga 10, more than 10 airports na rin ang napuntahan ko all over the world. At sa Pilipinas lang talaga ang nakakayaman sabihin na, no, dahil taga-Pilipina ako. Pero doon talaga ang worst airports, whether it is the NAIA or Clark, may mga issues yan. Now, ngayon tungkol sa phone. Well, sinasabi ng Clark Airport na yung iPhone daw na yun cost 100,000. No, because that's just iPhone 11. Dito po sa US, iPhone 11 is from $169 to less than $500 na lang po ang iPhone 11. So, ipagpalagay mo ng $500, so that will be 25,000 pesos. So, that's way below 100,000 na sinasabi ng Clark Airport. So, pagpalagay mo na kahit dalawa pang iPhone, but the other phone ng Pilipina is not an iPhone. So, it's a cheaper phone kasi ang concentration lang ng custom is the iPhone. Okay. Na wala, pag you add those two phones together, hindi pa siya umaabot ng 100,000. So, here's the thing. In-stop nila yung OFW na gusto nang makarating sa kanyang pamilya. Hinazzle nila yung kanyang pagdating. Okay, so Clark Custom, meron silang, sa custom ng Pilipinas, okay, fine. 100,000, dapat i-declare mo ang item. Okay, fine. Nandun na tayo.
So, but the thing is, nung sinabi na sana na, but kung ako naman, ang custom, it's like just 2 phones. Hindi naman niya ibibenta. I'm pretty sure it's for her personal use. In which the OFW explained, pinadala lang ng mga kakilala niya abroad para sa family. So, bakit mo ipagkakait yung phone na yon, or even, let's say, for example, wala ka naman palang balak i-confiscate ito, ang gusto mo magbayad siya ng tax for those 2 phones that are less than 100,000 at inistorbo mo, hinazzle mo, in-stress mo yung OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa na isang hero dahil sila yung nagpapadala ng dollars sa Pilipinas at para lang gusto mong mag-tax siya sa 100,000. What is the purpose of you, Clark, for you to be questioning her? Kasi nga ang explanation ng custom, pagpanoorin nyo yung video ni Sir Arnel, no? Na, we just want to question it. Why? Why do you need to question it? What's the purpose of you questioning it? So you wanted her to pay tax out of the 2 phones, less than 100,000, ang dala ng OFW. To, ulitin ko ha, OFW, Overseas Filipino Worker, na kahit pa ka mo 100,000 yan, 2 cellphone lang yan, na pinagpaguran nila at uuwi sa Pilipinas, kahit na ka mo ng, okay, you need to pay tax for the 2 phone, no? But remember, this is being brought by an OFW, Overseas Filipino Worker, who are one of those unsung heroes ng Pilipinas, at iistapin mo ang pag-uwi niya ng mabilisan at miss na niya ang kanyang pamilya just because of that measly 2 phones. Yun ang problema ko dun sa Clark, na hindi dapat nangyari yon. Like, hindi na dapat nila question, in-stop ang isang OFW. Let's say, for example, ito ay isang foreigner. Brought 5 phones, 10 phones, at hindi dineclare, that's totally a different story. Pero kung 2 piraso lang, why are you stopping an OFW just for you to question kung how much ang price ng phone? Ang sabi, ang explanation ng custom ay magtatanong lang sana naman kami. Kaso nag-overreact. Like, hindi ka nagtanong because you immediately, the custom, yung nag-stop sa kanya, immediately said na 100,000 worth yon at dapat i-dinideclare. Yun ang problema natin doon. OFW yung in-stop nyo, isa yung hero ng Pilipinas, para lang sa ganon, ang economy ng Pilipinas gumalaw, and for 2 phones, hinazzle nyo ang kanyang paglabas ng mabilisan para makita agad-agad ang kanyang family. See? Kaya, sa mga nanonood sa inyo, try. Kung airlines, maghanap kayo na ang airport nyo is NAIA, kasi tungkol sa mga bagay na yan, hindi pa kami nagka-problema. Kasi every time na umuwi kami, like even from family members and friends going home, is may mga dalang 2 cellphone, 3 cellphone para ibigay sa mga pasalubong sa Pilipinas. And sa NAIA, it's never questioned. Siguro ang advice ko na lang, una, itry niyong iwasan ang Clark. Pangalawa ang mga cellphone, tablet, and laptops, huwag niyo pong ilagay sa check-in baggage nyo. Ilagay niyo po siya sa inyong hand carry. Para nang sa ganon, walang excuse ang custom para bukit-kitin ang check-in luggage nyo, kasi nasa regulation nila yan for safety purposes, na kapag dumaan sa x-ray
ang check-in luggage mo at may mga battery doon, which, alam nyo, ang cellphone, ang tablet, ang laptop, is may mga battery yan, is the tendency is bubuksan nila yan. Because they wanted to make sure. Lalo na pag hindi talaga naka-turn off, kung nangyari na yan sa akin yung laptop ko, I just close it and put it in my check-in luggage. So, ang nangyari, custom sa US, binuksan yung luggage ko. After ko na i-check-in to, and then, nakita ko na lang na bukas nung ako ay nasa NAIA na, nung kinuha ko yung luggage ko, pero nakalagay doon sa loob ng bag ng luggage ko na TSA check. So, TSA, yun po ang security sa airport dito sa US. So, alam ko na check nila. From then on, natuto na ako na pag may dala akong tablet, may dala akong laptop, at extra na cellphone, na kahit pa 3 yung hawak-hawak ko na cellphone sa hand carry ko, ilalagay ko na lang sa hand carry ko. So, yon. Number 3, siguro na may advice ko sa inyo is, kahit pa ito padala, tanggalin nyo na siya sa box, para hindi siya nagmumukhang bago. Tanggalin nyo na siya sa box. At ibigay at again, like I said, huwag nyo na siyang i-check-in. Ilagay nyo na lang sa inyong hand carry. Kasi automatic yan. Pagdaan mo ng custom, tatanggalin mo na yung cellphone mo from your bag, idadaan yun sa x-ray machine. So, wala kang magiging problema. Para maiwasan mo na lang, kasi wala tayong magagawa. Uuwi tayo sa Pilipinas. Hindi naman tayo pwedeng hindi umuwi. At wala na tayong magagawa sa mga ugaling, hindi naman lahat ng mga ibang mga empleyado ng airports natin sa Pilipinas na mga pagkagahaman at gustong mangulimbat sa mga OFW o sa mga dumarating. Hindi lahat pero ang sinasabi ko para maiwasan yon is yung mga cellphones na ipadala nyo o mga dala nyo, tanggalin nyo na siya from the box and then ilagay nyo na lang siya sa hand carry nyo. Okay. And then, yon, kung try nyo iwasan ng ang Clark. Pangalawa, pag may mga cellphone kayo na ipadala o dadalhin ng pinadala, ilagay nyo sa hand carry, hindi sa check-in luggage. At pangatlo, tanggalin nyo na siya from its box. Kaya balutin nyo na lang siguro ng yung bubble wrap na maliit just to protect the phone. And then again, huwag nyong ilagay sa check-in luggage nyo. Kasi ine-x-ray yan na wala sa paningin mo or not in front of you. So, they x-ray that behind the scene and then they're going to open that. So, the best for you to do, again, like I said, is to just hold it in your hand carry. May nangyari sa akin I don't know if I said it already. Nung umuwi ako sa Pilipinas, mabigat ang dala ko. The same luggages, 75 pounds each. Walang naging problema dito sa airport dito. Yung weight niya, walang problema. So, I put the same, actually lesser kasi mga 72 pounds lang. Pabalik dito sa Amerika, doon sa NAIA, sabi nila, nag-excess ako ng 5 pounds. So, gusto nila, magbayad ako ng $100. Kung hindi, ayaw ko magbayad ng $100, tanggalin ko yung mga dala ko at bawasan ko. At sabi pa nila, ay tanggalin mo na lang madam yung mga dilata. See? Ngayon, ito ang hindi nila alam. Handa ako. So ngayon, sabi ko, di bayaran ko. Sabi ko, ba't hindi ko bayaran? Bayaran ko. Expected ko na talaga na magbabayad ako. Expected ko na yan talaga. Pag doon ako sa NAIA. So,
sabi nila, oh, paano to ma'am? Di $200 to, $100 bawat isa. I said, I'll pay. And then, okay, if you're gonna, okay, sabi nila. At alam nyo ba, okay na sana yun eh. Magbabayad na ako ng excess, yung bawat isang luggage ko, excess ng 3 pounds, yung isa excess ng 2 pounds, fine. Meron ko na yan, $200. Alam nyo pang pinagawa sa akin? Listen to this. Alam mo pinagawa sa akin? Pinatanggal yung mga excess na yon, pinabili ako ng karton doon sa NAIA at inilagay ko sa karton. Imagine, nagkalkal pa ako, nag-repack, nilagay ko doon sa box. Siyempre, magkano ang bayad doon sa maliit na box na yon, ha? 150 pesos. And then, pinarap ko pa, I think ang bayad ko is like 250. Pinarap ko pa yung box kasi hindi naman pwedeng hindi nakarap, ano? So, the same din nagbayad ko, $200. The point being is, kasi they really just trying to push me na iwan na lang yung excess sa luggage ko. I said, no. Oh, kinakailangan bumili ng box. You know what? Yes, sure. Pero in-explain ko, why? Kung ganun din naman, bakit kinakailangan mo pang mag-third luggage? Kung pwede naman yung 2 luggage, babayaran ko din naman $200. Yung pangatlong luggage naman, ganun din naman. So, what's the point of you asking me na tanggalin pa yung mga extra at gumawa ng isang extra luggage? But, ganun sa Pilipinas. So, I learned my lesson that time na sa susunod is talagang eksaktuhin mo lang or less than even yung pauwi sa Pilipinas, walang problema ang custom dito sa US. Or ang airlines na sasakyan mo. I went with China Airlines. So, pagdating doon, weighing sila, no problem, whatever what is the weight. Pagdating sa Pilipinas, yung mga crew na doon ng mga Pilipino, iba na. So, ganun na lang po. Matuto tayo maging smart, maging sa pagdating sa mga airport natin sa Pilipinas because wala na tayong magagawa. That's it. Ayun na po. Alam na natin na maraming corrupt from the lowest form of government to the highest form of government, matindi ang corruption. So, all the agencies also in the Philippines, I'm sorry to say, I'm sad to say, but may mga kurakot dyan. Not everyone, hindi ko sinasabing lahat, but may mga kurakot dyan. So, again, maging listo na lang po tayo para maiwasan natin yung mga hassle na yun. Wala tayong magagawa. They are the people in authority. Wala po tayong magagawa. Dahil ayaw mo naman ma-blacklist sa airport o ayaw mong hindi ka matuloy sa flight mo or ayaw mong what do you call this, magstay ka ng napakatagal sa airport just because of something like that na grabe ang paghuhugas kamay ng Clark. Pero ganun na lang po. Thank you for watching.